Good afternoon, everyone. I'm here to introduce to teach you about the SDS2 procedure, work instruction, and some tips and reminders regarding the issues and solution. But before that, let me first give you some brief introduction about SDS2. Kasi familiar naman tayo, almost 20% lang ng ating production team knows and use SDS2. That's one of the reason also kung bakit yung mga ibang production team natin, yung mga remote offices, pinadalan ko ng video. So I hope you did take some time to watch on it para meron kayong konting enhancement. Okay, SDS2 detailing, aside the fact na ito ay 3D software, SDS2 detailing provides one of the highest intelligence and automation in 3D detailing. Bakit? Kasi in SDS2 detailing, as a member or as a detailer, input sa member, a column or a beam, automatic, it provides connection with design calculation considering its required material, holes, bolts, and welds. At the same time, hindi lang ito yung design intelligence, it also give you some suggestion and give you some solutions regarding sa mga erectability issue. So, nagiging advantage to dahil aside the fact na kino-consider niya yung engineering design connection natin, kino-consider din niya yung fabricator side regarding the erectability. Now, we have the central database theory. Yung sinasabi nating central database theory is in 3D model. All information contained into the 3D model. Lahat ng nilalagay natin dyan, nandiyan yung central database niya, meaning, once a user created a member in a system and in a network, lahat ng gumagawa sa model na yan, makikita yan. Ganun siya ka-centralized. It's a real-time saving. Once you process one member, lahat ng gumagawa dyan, makikita yung ginagawa niyong connection. Next, we do have some 3 ways on how to provide the 3D model. First is the user input. When we say user input, ito yung manually input created by the 3D modeler using the design drawing reference. Next is the BIM import, the Bill Interchange Modeling, which we call design link. In SDS2, most likely ito yung mga model, 3D model na nanggagaling sa mga design base na ni-import papunta sa detailing. Then lastly, we have the parametrics. Yung parametric na tinatawag natin is created siya by Python script, more like a macro. Para sa mga connection, ginagamit siya karamihan sa miscellaneous and standard connection like OSHA requirements or yung mga added core stuff. So kadalasan ginagamit natin dyan parametrics. Pero ito, FYI, kung ginamit natin yung parametrics, ang parametrics ay gumamit ng mga connections like yung mga shear plates of plate angle, ito, since user input ang parametric, wala siyang design intelligence, unlike in user input tsaka yung BIM import. Next, all data in the 3D model can be extracted or into the drawing editor. Tinatawag natin 2D. Then, the reports, upon completion sa 3D model and drawing editor, pwede tayong mag-export ng mga reports, what we call is ABM, the bolt list, summary list, lahat yan po pwede mong i-export through the 3D model or the 2D model. The other one is the MRP interface na tinatawag nating EJE, KISS file, FabTool or FabSuite. Lahat yan po pwede mong i-export through 3D model din and KISS file. Now, in IDS, lahat ng gumagawa ngayon sa IDS na SDS2, as of my awareness, lahat, example yung KISS file and EJE, lahat yan kinukuha namin sa drawing editor, hindi sa 3D model. Okay? What's the difference between the two? Pag kasi sa 3D model, in comparison lang para lang makuha nyo yung idea. When we say na in-export ang 3D, sa 3D model like KISS file, makikita nyo kasama pa doon yung information regarding sa weld, regarding doon sa mga sizes ng connection, ay ng welding niya or yung mga bolts. Unlike in KISS files, manggagaling sa drawing editor, very summarized na siya. Yung required materials lang and main member lang ang makikita sa report. Now, we do have the 2D drawing editor, DWG and DXF exported through the drawing editor. So, yung mga CAD drawings na nire-require natin, AutoCAD or DXF, na-export natin from the drawing editor.
Then, the CNC, what we call CNC, familiar naman kayo doon sa mga DSTV and DXF plate. Lahat yun nagagaling lang sa 3D model. Unlike nung kamukha sa reports and MRP. Lastly, ang kayang i-export ng 3D model is the BIM export. Yung kamukha ng sinabi ni Sir Ray kanina, like IFC, SIS2, SDNF, lahat yun na-export from 3D model in SDS2. Now, we will proceed now with the procedure of SDS2 IDSQP 0405A, which is more likely simplified as the basic workflow of SDS2. Sinasabi natin siyang basic workflow kasi ito yung pinaka-procedure niya from setup papunta sa 3D model. Just for awareness, in SDS2, bago tayo magpunta sa 3D model, nagpupunta muna tayo sa setup. Ano ba tong setup na to? Yung setup na to, ito yung ginagamitan natin ng mga, kung naalala nyo kanina, binanggit ko sa inyo, in SDS2, we have the automatic design calculation. So sa setup, dun natin inaayos yun. At the same time, yung mga drawing presentation and standards ng fabricator, lahat yan sa setup ginagawa. Now, after the setup, pwede na tayo mag-start sa 3D modeling. So by procedure, ang required dito, yung mga 3D modeler, hindi kailangan na isa, dalawa, ang gumawa lang sa modeling ng sabay-sabay. Lahat tayo, 1 to 10 user, pwedeng gumawa. At the same time, isang member, isang detailer lang or isang modeler lang ang kailangan mag-process para lahat ng mga ginagawa nyo is mag-update. Meaning, it's a real-time saving. Once na naglahat kayo, sabay-sabay naglagay ng member, isa lang magpa-process, lahat ng ginagawa nyo may connection. At the same time, hindi kayo mag-worry na mag-check pa ng files or overwriting of members kasi nakikita nyo kung ano yung ginagawa ng kasama nyo kasi real-time saving nga siya. On this process, sa modeling 3D model, sa procedure natin, we are creating the erection view, details and submaterial. So, familiar naman tayong lahat dyan. And then, we do have the drawing editor. So, sa drawing editor, ito na yung creation ng ating mga erection views, details and submaterial, which are being imported into the erection sheet, detail sheet, and what we call gather sheet in SDS2, but most commonly, ang tawag natin is fish sheet. Then, after the procedure on the drawing editor, meron tayong tinatawag na printing. So, lahat ng ating mga files, kailangan na natin i-report yan through printing. And then, lahat ng required reports like bulk list and ABM. Okay. Gusto ko lang sanang i-highlight sa procedure na to yung SDS2 job and fab setup. Kasi halos lahat naman sa atin dito familiar into 3D modeling. Kahit hindi kayo nag-SDS2, karamihan sa inyo, alam nyo ang tekla, alam nyo ang 3D modeling. Ang kailangan ko lang i-highlight ngayon dito sa SDS2 is about the SDS2 job and fab setup. Kasi ito naman, ito talaga yung kailangan na critical basis ng ating job. Kapag ang setup niyo hindi tama, let's say ang connection nyo hindi nyo inayos before yung inyong connection, yung inyong creation, more likely, ang output ninyo is disaster talaga. Pero kapag ang setup ninyo is nakaayos talaga from the start, I can assure you na ang inyong production is almost zero editing na talaga. Okay. In SDS2, as just I said, job setup is the first phase in creating a job. It serves as a default setting for design connection and production output. This is the most critical stage wherein every information must be correct based on the design reference and per fabricator preference. Should be complete by one assigned 3D modeler and be fully reviewed and checked by one design designated checker. So, when I say na default setting for design connection, kailangan nito correct based on the design reference. Sa job setup na sinasabi natin dito, ang tinitake into consideration is yung design drawing. So, kailangan alam nyo muna kung ano yung types of connection, ano yung mga design criteria nyo or yung design method like LRT or AIS man siya. And then we have the fabricator's preference, yung sinasabi natin na kasi lahat naman ng job natin may kanya-kanyang standard ng fabricator ng presentation. So, dito kailangan maayos yung setup na base doon sa fabricator's preference natin. Now, we go first for the standard, job standard setup, which is the connection information.
Dito i-highlight ko sa inyo kung ano-ano yung mga connection na kayang i-produce ng ating SDS2. We do have the user-defined. Itong user-defined, hindi ko masyado elaborate, but everyone knows about the clip angle, bend plate, end plate, shear plate, seated beam, splice plates, and auto-based cap plate and moment connections. So ito lahat, sineset natin to sa job and fab setup bago mag-start ng 3D modeling. Pero let's say, nagkaroon tayo ng setup, revised setup, after ng 3D modeling, pwede pa rin naman natin siyang i-modify. Kaya lang, ang advantage ng ayos na yung setup mo bago ka mag-create ng 3D, kailangan mo na lang mag-produce ng 2D, hindi mo na kailangan bumalik-balik pa kung saan. Now, the design information. In design information, kamukha na binanggit ko sa inyo kanina, medyo malit ba? Ito yung sa design method and auto-design load. As you have been aware, kamukha na binanggit kanina ni Sir Liomar, SDS2 do provide shear connection. That's the reason why we don't have to use the add connects in our job. For now, we have been approved to use the design calculation for SDS2 using in the shear connection. So, dito, sa auto-design load, nilalagay na natin kung ano yung UDL required. Let's say, kung kailangan mo is UDL, 50%, you just have to put 50% on the value. Ngayon, with regards to the design method, kailangan mo lang sabihin kung ang kailangan mo is ASD or LRFD. So, meron din tayong Canadian and Australian. Ibig sabihin, dito pa lang sa design information, kailangan ayos na yung ginagawa nyo. Ito yung reason kung bakit hindi lahat ng 3D modeler gumagalaw dito. Kasi hindi naman tayo lahat familiar sa design connection. And what I mean is, lahat kayo, kaya nyo maglagay ng members, kaya nyo mag-model, pero hindi tayo lahat experience na mag-create ng connection. So, dapat yung gagawa nito talaga is yung main modeler. Sorry. Now, I just want to give you some example kung ano yung klase ng design calculation na pinaproduce ng SDS2 into the 3D model. So, dito, mapapansin nyo, ang ginamit ko na design method is AISC. Lahat ng limit state and computation ng strength niya base sa table ng AISC. So, kumbaga, kung merong tayong question kung saan nanggaling yung value, may pinagkukunang reference yan, hindi yan basta kino-compute. And then, it provides the shear connection capacity, ito yung ginagamit natin sa ating mga shear connection. In real 2D DWG, ganito yung output niya. So, sa IDS, nasa taas yung box natin. In default, by SDS2, nandito sa baba yun. So, left end, yung kanyang shear load, and yung kanyang connection capacity. Lahat po ito sa shear connection through SDS2. Hindi tayo nagko-compute dyan. Now, let's go to the fabrication standard setup. So, sa fabrication information, dito, nino-notify natin yung mga standards ng fabricator, like yung standard setup nila sa mga gauges. Minsan, ng fabricator, nire-require nila sa gauge ng wide gauge is 5.5 or sometimes 6. On narrow, we have the 3.5 or 4. So, lahat to inaayos na natin, pati yung piece marking. Kailangan yung mga magkikreate ng 3D model na to, chine-check nyo isa-isa. Ngayon, gusto ko lang i-highlight, itong fabricator standard setup na to, hindi ito ginagawa every time nagagawa kayo ng job. Gagawin nyo lang ito every time nagagawa kayong first job sa fabricator. So, doon sa second job, third job, hindi nyo na kailangan gawin kasi kukopihin nyo na lang ito. Meaning, kailangan nyo lang mag-create ng connection. Now, this is the sample ng ating created na 2D DWG na ayos na yung job setup and fab setup. Medyo malabo, pero kung mapapansin nyo, very minimal na lang ang ating inaayos sa 2D. Which is, nagkakaroon tayo ng time management sa creation ng 2D. Mas matagal po yung mag-create ng setup kaysa mag-2D. Kasi kadalasan, pag ayos na yung setup mo, and then, through modeling, pag na-check na, create na lang kayo ng create ng 2D. And this is the sample for the beam. Almost zero editing. Now, we do have the miscellaneous items. Sa miscellaneous item, gusto ko lang i-highlight yung plate definition, job north, and zone sequence kasi ito yung kadalasan na may critical stage. So, sa plate definition kasi, dito natin nilalagay lahat ng required base plate. And then, job north orientation. Sa job north orientation, karamihan naman sa atin, aware tayo pag sinabi natin job north. Ito yung nakikita natin sa may column, yung mga mark face nila. And
Just to remind yung mga ibang modeler kasi nagkakaroon sila ng confusion, yung orientation ng north and south sa job north and orientation sa column itself sa model. So when we say na job north orientation 0, ang orientation to pataas, north. Pagdating sa orientation sa column, yung horizontal wave, ito sinasabi niya orientation 0 and 90 degrees. Orientation na ng column to, hindi ng north orientation, okay? Now, after the basic workflow, yun yung ating pinaka-basic procedure, we'll go to the work instruction. So, sa work instruction, we already have 11 work instruction, pero tatlo lang yung ibibigay ko muna sa inyo kasi gusto ko itong i-highlight talaga yung tatlong work instruction. So, alam naman natin kung ano yung purpose ng work instruction, just like in Tekla, ang work instruction ito, ang purpose lang talaga is give you some guidelines, some very simplified instruction kung paano i-create. First, we do have the SDS2 3D-DWI, creating 3D PDF file. Ito kasi medyo bago, gusto ko sana mapag-aralan nyo ito ng gusto. So yung 3D PDF file na tinatawag natin ni SDS2, ito yung ginagamit na natin ngayon, pinapractice na namin. 3D PDF siya, na po pwede mo siyang i-rotate around using Adobe Reader, and once you selected an item, po pwede mo makita kung ano yung properties niya. At the same time, pwede ka mag-create ng sketch dito and RFI. So kadalasan, pagka meron na kayong model at kailangan nyo ng RFI, very convenient siya sa Fabricator at the same time sa LPM kasi nakikita nyo yung sketch mo, nakikita nyo yung 3D model nung tinatanong mo. So mas maganda siyang gamitin. Kaya ini-encourage ko yung mga SDS user to use this 3D PDF file pag-create ng mga connection sketch nyo and RFI sketches. Okay? Next, we do have the reading and analyzing SDS to design calculation. So dito, pinaliwanag ko sa inyo kanina na SDS2 has the intelligence to do the design calculation. Ito yung basic procedure, pinapakita ko lang yung mga output niya, pero yung work instruction na to, meron siyang basic procedure para ma-create yung ating design calculation in shear connection itself. Now, the third is the setting model and detail lock. Gusto ko itong i-highlight kasi marami sa atin nagkakaroon ng issue sa model kadalasan dahil nagkakaroon sila ng duplicating of piece mark, mismatching issue. One of the reason is hindi nila lock yung members nila. Minsan naman, accidentally, yung ibang detailer, nare-redetail yung gawa ng iba kasi hindi nakalock. So ito sana, I just want to make a highlight to follow the procedure regarding the setting model and detailing lock. Hindi ko na i-specify isa-isa yung mga instruction. Doon meron tayong QA manual, pero bibigyan ko kayo ng isa-isa man, tatlo man lang phase. First, the detail complete date. Kailangan, once an editor completed the update on the 2D, make sure na detail complete yung ginagawa ninyo. One of the reason is, pagka naka-detail complete kayo, nakikita yung status sa model niyo, nakikita ng PM and ng checker kung ano na yung tapos. Pangalawa is, ma-avoid yung accidental issue na nare-detail or na-update yung gawa ng iba. So, once na detail complete yan, ibig sabihin, yung detail na yan, tapos na yan, completed, wala nang gagalaw. Next, we have the model complete. Sa model complete, ito naman, as a 3D modeler, it's his responsibility na once na natapos nyo na yung connection, kailangan nilalock nyo. Ang one reason kung bakit kailangan natin ilock, para hindi na nagagalaw yung connection nyo, at the same time, wala na yung overlapping issue, yung mga mismatching or yung duplicating piece mark. And itong submitted for approval, nilalagyan natin ng annotation yan, para naman sa update ng status, lalo na sa mga PM natin, at lalo na doon sa mismong report ng model, makikita na natin kung gaano karami natatapos at hindi. And then, we do have the lock end and right end. So, familiar tayo dito. Kailangan ito, my apology, dapat ito naka-check is lock, hindi unlock. Kailangan, once tapos yung model connection nyo, i-lock nyo na para wala na kayong problema, hindi nyo nababalikan. Then, lastly, yung ating date for the release of for fabrication, ito yung pinaka-special dito. Kasi, kapag yung inyong drawing is na-issue na for fabrication, dapat nilalock nyo na yung date niya. Kapag kasi yan, hindi nyo nilalock, may tendency pag may revision, pati yung hindi dapat galawin, nagagalaw nila. Pag hindi yan nakalock, ibig sabihin, may tendency na magalaw pa nila or ma-redetail pa. So, mas maganda, i-control natin siya. Now,
Kung meron kayong question regarding kung kailan ba siya dapat i-lock for model lock, i-lock yung kanyang fabrication complete, or i-lock yung detail complete, hindi ko na i-entertain yung question regarding that kasi meron naman tayo na naka-written down na doon sa work instruction para mas kayo, specified, okay? Now, let's go with the proper handling of SDS2. Tinatawag ko itong issue na to, yung proper handling of SDS2 kasi kamukha na sinabi ko sa inyo, real-time saving on SDS2. Once na isang modeler may ginalaw, yung buong entire network, lahat ng gumagawa sa model, makikita yung ginagawa ninyo. Meaning to say, pag may nagawa kayong mali, pati yung ginagawa ng iba, maaari nyo maapektuhan. So, itong proper handling na to, ito yung purpose niya para ma-minimize man lang or ma-strict yung mga errors na ginagawa natin into the modeling. Now, first, limit the use of processing and creating solids from time to time. Every time we run this all workstation in the server on specific job, are actually responding on it and making up to date as well. Ibig sabihin, hindi naman sa pinagbabawalan natin na mag-process kayo na mag-process, kaya lang, don't make it a habit. Kasi kapag ang job mo, let's say ang job mo is 500 tons, okay lang yan. Pero kapag ang job natin is mga 1,000, 3,000, 4,000 tons at lahat kayo nagpa-process, lahat kayo nagsisave at a time. So, hindi nyo naman kailangan mag-process, kamukha na sabi ko, real time. Isa lang mag-process sa inyo, lahat ng connections nyo, updated na. Pwede naman kayong, let's say, kung mag-a-add lang kayo ng connections, mag-a-add kayo ng members, mag-add lang kayo ng mag-add. And then, just assign one modeler na magpa-process para sa inyo, para siya na yung mag-a-update from time to time. Yung members nyo, na-update na siya. Na kung talagang, let's say, nag-a-update kayo ng connections base sa revision or checkers information, kailangan nyo ma-process para makita nyo siya, okay lang yon. Hindi ko naman sinasabi na magkakaproblema kung sabay-sabay kayo kaya lang babagal yung production nyo pag sabay-sabay kayo nagpa-process. Yun lang yung reason. Now, we have a question dito sa processing and creating solid yung pagpa-process. Hindi ibig sabihin, let's say nagkaroon tayo ng power interruption, hindi kayo nag-process, wala nang ginagawa nyo. Hindi totoo yon. So, real-time saving tayo, yung last minute na ginagawa mo, kung ano man yung mawala, kung mawala ng power interruption, o mawala ang network, or mawala ang server, yung last minute na ginagawa mo, andun yun, hindi yung mawawala. Okay? Now, ito yung example ng sinasabi ko na sabay-sabay na nagpa-process. Actually, hindi naman to error, pero binibigyan niya kayo ng advice or nagpa-pop up ng warning. Let's say, magpa-process kayo ng sabay-sabay, pag may isang nauna, bibigyan kayo ng advisory na material file in use by James or kung sino man siya, so you cannot process. Once na nagsabay-sabay kayo nag-process, ibig sabihin, yung pinaprocess ng isang mong kasama, hindi mo ma-process kasi binabasa niya. Ganun lang ang mangyayari doon. So, ibig sabihin, ilalock nyo. Once na lumabas ng warning na problem na to, just click continue, huwag kayo mag-a-abort. Kasi pag nag-abort kayo, yung ginagawa nyo mismong processing sa member nyo, hindi siya mag-a-update. So, wag ka ginawa mong continue to, yun lang mismong nakalock na member na ginagawa ng kasama mo, yun lang ang hindi mag-a-update. The entire job will update. Okay? Next, configure status display with maximum of 3 priorities with 1 condition each only. So, yung sinasabi kong status display, tinatawag natin color coding. So, hanggat maaari, ilibit sana natin yon. Hindi sa purpose, sa reason na naglalak tayo or dahil nga, lalo na ang gumagawa sa isang job is mga more than 10 station, bumabagal pagka-color coded lahat ng ating isometric view. So, hanggat maaari, limit your status display. Kung nagmamodel ka, create mo yung status display para doon sa modeling. Ngayon, kung nagtutudy ka lang or nag-e-editor ka, huwag ka na mag-open ng color coding sa 3D model kasi babagal yung buong station ninyo. Okay? Now, magbibigay lang ako ng isang example kung ano yung color coding, pero hindi to 3 priorities lang kasi sequencing, gusto ko lang makita ninyo. So, ito yung isang sample ng ating status display wherein pwede mo ipakita yung by sequencing niya. Now, kung ikaw ay gumagawa lang sa isang sequence, you do not have to show lahat ng buong model. I-hide mo na lang yung iba and then just show kung ano yung sequence na ginagawa mo para malimit yung ating issue with regards to networking issue tsaka yung saving. Okay? Next, run, verify, and fix. Okay, the purpose of run, verify, and fix is not just to unlock members,
but to verify all members with errors and those with unresolved processing issue. Hindi naman kasi kailangan na may problema yung job mo, tsaka ka lang mag-run, verify, and fix. Actually, required lahat ng PM na mag-run ng verify and fix in the morning bago office hour, since pumapasok tayo before office hour, di ba? So, hindi ko lang sure. Pero, let's say, kung hindi kayo pumapasok ng before office hour ng inyong mga modelers, mag-assign kayo ng isang modeler na mag-run and verify sa inyong model in the morning. Ito kasi parang cleaning time ng ating job. Pag nag-run verify and fix ka, sinisave nyo, bine-verify mo all members with errors. So lahat ng mga nag-lock, lahat ng dummy, lahat ng kailangan ng unwanted na bytes na nasa loob ng job mo, kini-clean this niya, nire-report niya, nire-run niya, and then pinaprocess niya yan. Ito naman yung sample natin with regards sa run, verify, and fix. Ito yung standard na run, verify, and fix. So makapansin mo dito sa baba, mag-annotate to once na meron 1 or 2 modeler na gumagawa sa job, hindi ito mag-o-open kasi ino-notify niya sa inyo, someone is using the model. Now, kung okay na siya, just click OK. Ngayon, kung magkakaroon tayo ng mga issue with regards sa locking or yung mga abort issue, tsaka lang natin ito minomodify. So dito, kailangan nyo ng technical support kung pwede kayong manghingi ng advisory. Okay? Lastly, yung ating backup model. So kamukha na sinabi ni Sir Ray, always make it a habit to provide a backup model. Now, we do have the required backup MWF inside the core. So mas maganda rin naman kayo, every morning magbabackup kayo ng job ninyo. So just in case magkaroon kayo ng mga unwanted issue before lunch, meron kayong backup model na pwede nyo gamitin. Then, eto naman yung sample natin. Ito yung procedure actually. May napapansin kasi ako sa mga nagpapadala ng backup model sa amin, hindi kayo gumagamit itong project transfer. Paano ko napapansin yon? Kasi once na gumamit ka dito ng project transfer, ang kaya niya i-zip is yung mismong job and fab folder. Now, meron sa inyo gumagawa is i-zip lang yung mismong folder ng job, kaya ang nare-receive namin is isang job folder lang, hindi kasama yung fab. So, required po sa backup model na pinapadala niyo sa amin, both job and fab folder. So, make it a habit to use this project transfer. Okay? After the proper handling of SDS2, let's proceed with the detailing issues and solution. So, sa detailing issues and solution, iilan lang yung mga kinuha ko, yung mga very basic and very common. Though marami naman talaga mga issues minsan na encounter, yung ibang issues ninyo, lagi naman kaming open and on call. So, every time you needed technical support, pwede naman kaming laging off assistance sa inyo. So, first, ipakita natin yung ating mismatching of piece mark from detail to BOM. Actually, itong issue na to, hindi lang itong issue sa SDS2. Issue to sa lahat ng detailing projects. Whether it's SDS2, TECLA, or CAD, nagkakaroon ng issue regarding sa mismatching of piece mark from detail to BOM. So, minsan mapapansin mo yung plate dito, yung piece mark sa mismong drawing, magkaiba sa BOM. Pwede nating i-resolve ito, madali naman ito i-resolve actually. Pag kayo talagang matagal lang gumagawa ng SDS2, hindi na ito dapat na i-encounter. Pero nag-create tayo ng procedure dito, nandun rin sa ating work instruction. So, just tingnan nyo na lang siya. Ay, hindi ko man sinasabi mo kayo magtanong sa akin, kaya lang make an effort to use the SDS2 manual para naman magkaroon kayo ng konting enlightenment tungkol dito. So, dito, itong mismong issue na to, nakikreate to pagka ginagamit natin yung freeze all. Kadalasan ito pagka yung ating nagdi-detail tayo ng updates or scrubbing. Ang isang advice ko lang sana sa mga editor, kapag kayo nag-update or nag-scrub ng mga drawings, kapag ka mga simple beams lang naman or composite, huwag na kayo mag-detail freeze all. Kasi di ba nga meron na tayong standard presentation or procedure wherein nakakapag-create tayo ng drawing ng almost minimal to zero editing. So, very minimal naman ang creation nyo ng man-hours. Huwag nyo na i-take risk na magkaroon pa ng issue na ganito at mag-detail na lang kayo ng proper. Inan nyo na lang. Ngayon, nire-require ko lang naman na ganito na mag-freeze all kayo kapag ka, let's say, na issue na for fabrication at may revision. Kasi pagka fabrication na, dapat kung ano yung 2D na nagawa, na-create ninyo, hindi na dapat magbabago yon. So talagang kailangan mag-freeze all kayo. Kaya lang, pag nag-freeze all kayo,
sundin nyo yung work instruction na sinabi ko sa inyo, detail current piece mark, na nakalagay doon sa ating work instruction, sa ating SDS procedure actually. Okay? After that, we do have the overlapping material. Sa overlapping issue, i-discuss ko yung overlapping material. Bakit material, hindi member? Kasi yung SDS2, walang overlapping member. Walang magdodobling member sa isang location. Once na may naglagay ng member sa isang location, sa isang exact na point ng grid, hindi na makakapaglagay yung isa. Kahit napilitin nyo pang maglagay, hindi lilitaw. Hindi siya magdodoble. Kaya, itong overlapping issue na to, na-experience lang sa mga added material. Bakit? Kasi, pag sinabi nating member or yung mga auto-connection or system-generated, SDS2 will help and will generate and will read your members. At the same time, sinasabi ko sa inyo, nire-resolve niya yung clashing issue. So, hindi niya kayo po-provide ng mga clashing. Ngayon, sa material kasi, sa mga added material, user input na to. Meaning, binibigyan nyo ng restriction yung system na basahin yung ginagawa nyo. Kayo na mismo yung naglalagay ng member ay material manually. Wala na siyang may restriction na yung mismong system. So, hindi nyo nababasahin yon once na user added yung material. So, ano yung user added material na sinasabi ko? Kung mapapansin niyo dito, medyo madilim yung ating projector, pero supposedly dapat ito makikita nyo mismo sa screen, magkaiba dapat ang density ng kulay nito. Kung mapapansin nyo, mas heavy ito. Ngayon, once na nag-add ka dito at i-modify mo yung material, sa modeler pa lang, malalaman mo ng overlap siya kasi lalabas yung dalawang material piece mark. Not unless yung modeler na gumagawa hindi alam na pagka dalawa itong piece mark na to, ibig sabihin, dalawa yung material na ginagawa mo. Kapag ganito, just click the material, erase mo na siya para hindi na siya magdoble. Okay? Ito yung huli sa detailing issue and solution na gusto ko i-tackle, yung with regards sa NC file. Kung mapapansin ninyo, dalawang plate, magkamukha, pero yung piece mark niya, magkaiba, actually magkaiba yung size, pero yung presentation niya, parehong-pareho. Kung nakikita niyo toggle point itong isa, nasa kaliwa sa kaliwa, yung isa nasa kanan sa baba. Magkaiba yung klase ng paglalatag sa model. So ito sana yung gusto kong i-highlight. Ito yung tamang procedure pag create ng material, hindi ito. Paano ginawa dito? Kapag nag-a-add kayo manually ng material, dapat ang location is from left to right. Orientation nyo dapat is clockwise. Left to right, clockwise. Hindi kayo pwedeng gumawa ng right to left. Okay? Kapag right to left kayo, itong left na to, sa material edit nyo, ito na mismo yung binabasa niyang left end setting. So, ibig sabihin, bumabaligtad na yung NC file ninyo kung papansinin ninyo. So, ito tama siya. Pagdating dito, mali na yung NC file. Ito yung nagiging issue. So, hindi ko sure kung meron pa sa inyo SDS user dito na hindi familiar dito. Pero dapat, pagka nag-a-add kayo ng material, bent plate, basta lahat ng added, magsisimula kayo sa kaliwa. Kahit miscellaneous siya, sa kaliwa. Ang start lagi ng working point nyo is sa kaliwa. Unlike sa mga members na system generated, kahit magsimula ka sa kanan, kaliwa pa rin yan, itatama pa rin yan. So, kamukha na sinabi ko sa inyo kasi pag system generated, tinutulungan tayo ng SDS na i-generate at basahin yung tama. Pagka user added ka lang, wala nang yung SDS na basahin pa yan, yung system. Binibigyan nyo siya ng restriction. Okay? Now, after those, ito na yung huli sa issue ko, yung reading errors. Kasi marami tayong nagiging issue about the reading errors. Hindi naman lahat ng pop-up error mali or lock. Minsan warning lang yan or error or lock. Ngayon, marami tayong mga nagiging problema sa mga remote offices or ibang LPM kasi minsan may nagpapadala sa kanila ng mga ganitong issue. Yung reading errors, pero kung titingnan nyo, napakasimple lang naman para ma-identify nyo yung mga errors. Once nakakita kayo ng ganitong klaseng error, kapag may nakita kayong continuous to press abort, always press continue. Kamukha na pinaliwanag ko sa inyo, kapag continue, binibigay nyo ng freedom, yung SDS2, na ituloy niya kung ano yung ginagawa niyang processing. Pagka sinupress mo, ini-skip niya kung ano yung huling command mo. Now, pag abort,
nilalock mo na yung iyong command. So, ibig sabihin, pag nilock mo na yan, yung last command mo, hindi na yung magra-run. So, lagi, press continue. Now, para mabasa mo kung ano yung issue nito, lagi may nakikita dito details, ito. Pag bubuksan mo itong details, lalabas yung error dialog log niya. Dito malalaman mo kung ano yung ginagawa mo, kung anong version, kung sino yung user na may error or may warning, and then kung anong job, at kung ano yung klase ng error niya. Sasabihin niya sa iyo at madali mo ma-identify kung ano yung issue. So, laging ganon. Bago kayo mag-click na continue or suppress, basahin niyo muna yung details. Okay? Tsaka hindi ibig sabihin na sa screen niyo lumabas ito, kayo yung may error. Kung pwedeng iba yung may error kasi naka-network kayo. So, pinaka-the best talaga na basahin niyo para malaman niyo kung kaninong station yung may problema. Okay? Next, ito very common to, na hindi alam ng iba, yung error, trying to get license. Kapag sinabi niyang trying to get license, ibig sabihin niyan, wala ka lang network. Hindi ibig sabihin na wala kayong SDS2. Kapag wala kang ganito, pag sinabi niyang trying to get license, i-connect nyo lang yung server ninyo, magkakaroon na kayo ulit ng SDS2. Hindi ito dapat maging issue para hindi kayo makagawa sa model or makapag-open. Kasi marami tayong nagiging issue sa ganito eh. Yung mga modeler, tatawagin pa kami, sabi niya, may problema po kami, yung aming SDS2 walang license, di kami makagawa. Kasi hindi kayo nakakonect sa server. So once na nakakonect kayo sa server, once na nakamap kayo, automatic mag-o-open na yan ng ano. Next, ito na yung huli. Next ako nung next. Ito na yung huli ko. Ito naman, kaibahan kanina yung trying to get license, ito, your job list, 0 megabytes. Ito naman, once na gumagawa na kayo sa model, at let's say, bigla nawalan kayo ng network connection, ito yung sasabihin niya sa'yo, 0 megabytes of available disk space. Ibig sabihin, wala na kayo sa network. Once na nag-0 megabytes kayo sa connection, wala na kayong network. Yun ang ibig sabihin nun. Hindi ibig sabihin na nawala yung model nyo or nag-lock na kayo. So, kamukha na sinabi ko kanina, details, basahin ninyo para malaman nyo kung ano yung issue. Sasabihin niya sa iyo, specific network name is no longer available. Ito yung mga kadalasan na issue lang sa SDS2, pero hindi naman talaga siya big deal. Kasi ang nagiging issue lang talaga sa SDS is yung network. Try nyo lang nabasahin by detail kung ano yung mga errors para madali nyo ma-resolve. Hindi nyo na kailangan po maghintay ng oras. Okay, yun lang po ang aking... Okay, sorry. Our next presenter is Mylene from AdConnex.